Narito ang latest update sa kasambahay na si LV Vergara. Natuklasan na sa edad na 15 pa pala nagumpisang manakit sa kanya ang panganay na anak ni Franz Ruiz na mas lalong ikinagulat sa Senado. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kung no. Mrs. Ruiz? Kung yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, Pasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang? Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yun siguro. Di po. Okay. So Mr. directed. Chair, Mr. Chair. Thereafter, Senator De La Rosa. Yeah, nasaan ang yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa Area lang po. Oh, where is she? Papuntahin mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po is 15 Papuntahin mo rin dito. 15 years old lang. Pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. There is a manifestation here manifestation request coming from Mrs. Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. The committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, a child witness is defined as any person who at the time of giving testimony is below the age of 18 years old, and a child includes 1 over 18, but is found by the court, when adopting the rules of the Supreme Court, as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na naninirahan sa Batangas City? Yes po, Your Honor. So ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang LB, inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi na-ipost sa media ni Miss Maria Pebillar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin, yung siguro naging tugon ng state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa. Dahil anak nyo po yon, kayo po yung may hawak doon sa anak ninyo dahil ngayon gusto nyong protektahan yung anak ninyo. Yung anak nyo po noon, nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak nyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo.
kayo pa rin yung employer, hindi yung anak nyo, di ba ho? Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate LB po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bahay nyo po, bahay po nung anak nyo yun. Apartment po yun. Yes, apartment ng anak nyo na gusto nyong protektahan ngayon at gusto nyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw nyo mapahamak yung anak nyo. The committee is taking cognizance of your request. And the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinang-ayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat doon sa anak nyo, kasi pagagalingin, nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse, mula Mindoro hanggang Batangas. Kung hindi siya natukoy nung social media, ay palagay ko nandun pa rin siya sa anak nyo. Hindi naman siya, kayo pa rin nagpapasweldo, yung anak nyo ay nasa ilalim pa rin ng inyong supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yon na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire-diretso po yun. So yung hiling nyo ngayon ay magkaroon ng executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of the members? Mr. Chair, is the daughter or son of the daughter of the Ruiz couple still a minor as we speak? No. No. Po, pero the committee, as I've said, is aware of several court decisions na baka maapektuhan itong bata at mga ilangan ng tamang supervision. So the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions taken to be undertaken by this committee. So, Mr. Chairman, I Kahit 18 na pataas. submit to the wisdom of the chairman, Your Honor. So kung magkakaroon tayo ng executive session mamaya na nandito yung anak nyo, we will be asking the members of the media and all others not Mr. Chair. all other disinterested parties to stay out of the hall. Mr. Senator Chair. Tulfo? In the name of fairness, gusto ko rin mag-lie detector test ilan dito sa kanila. And I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni Dodong sa kanyang statement na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit base dito sa lisay na ito. So kayong dalawa, yes or no lang, willing kayo mag-submit sa isang polygraph test? Opo. Unahin natin Patas. si JM. JM, Patas. ibig sabihin nito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yun, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about, sino po yung isa? Senator Patrick Tulfo? Simbaon? Patrick Simbaon. Payag ka ba na Payag po ako. para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo? Thank you, Your Honor. That's all. So the secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So directed. May ask, Senator Tulfo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that the child witness remains unidentified. So wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po siguro bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So without objections on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Mr. Chair, Senator Estrada, Madam France, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo ano ibig sabihin ng executive session.
po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child in conflict with the law. May kodigo ka. Okay. Kapitan, balikan kita ha.